mga beshies! Welcome dito sa ating channel and today's vlog, isang bagong loan app pa rin yung isashare ko nga sa inyo. At sa loan app nga daw na ito mga beshies ay pwede tayong makahiram hanggang 30,000 pesos. At quickly disburse nga daw ito in 30 seconds lang. Akalain mo best choice for rush loan nga daw itong mga beshies. At yun nga po, high credit limit hanggang 30,000 pesos. And stay away from high interest loan, receive your requested amount 100%. Diba? So, pupusisinan naman natin itong mga beshies at meron pang nakalagay na hanggang 180 days yung loan terms. Diba? So, mahaba nga daw yung loan terms at syempre isang valid ID nga lang daw yung requirements tayo ay makahiram dito. Kaya bubusisihin na naman natin at sana nga po mapanood nyo yung buong video na ito bago nyo subukan na utangan para magkaroon na rin po kayo ng idea. Pero bago ang lahat, may good news nga po ako sa inyo kasi every Saturday ako ay mamimili ng 3 na mabibigyan po natin ng cash na pinapadala ko nga po via GCash. At syempre hindi lang po yun kasi tayo din ay nagpapag-giveaways ng cellphone every 25th of the month. At para nga po makasali kayo dito, ang kailangan nyo lang gawin ay panoorin yung buong video na ito. I-comment kung ano yung napanood mo, i-like nga yung ating video at syempre huwag kalimutang mag-subscribe para maging updated ka sa announcement ng ating GCash and cellphone giveaways at sa mga ina-upload natin na videos, yung mga legit at hindi legit na pwede nating mautangan online. And here nga, GoPeso online loan app under ng Sumulong Financing ang isashare ko nga sa inyo at once na pinuksan nga natin itong loan app na ito, syempre same nga lang din ito sa ibang mga pautangan online. Yung mga gusto na namang i-access nga sa ating cellphone for the purpose of providing you with better loan services, GoPeso will use some of your information, installed app, file, media and photos, SMS, mobile device data, emergency contact, yung camera, usage and update status of installed, and allow GoPeso to send and view SMS messages. At next nga, kailangan nating ilagay dito yung ating mobile number at meron na naman tayong matatanggap na one-time password na isasend nga ng GoPeso. Pero ayun nga mga beshies, sana nga bago nyo subukan tong loan app na ito, panoorin nyo yung buong video para may idea kayo kung maganda nga ba talaga ito utangan or hindi. So ito na nga, nag-send sa akin ang GoPeso. Ito, ilalagay nga lang natin dito yung one-time password. And the next, mobile data device in order to prevent, detect, and looking and so on. Allow GoPeso to make and manage phone calls. Allow lang natin yan. Allow GoPeso to send new notifications. At kailangan nga nating sagutan itong basic information. So, paalala lang po pala na itong mga pinapakita ko sa inyo dito na info sa hindi po ito yung talaga yung personal information ko. Pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga sasagutan, yung mga requirements para makautang dito sa GoPeso. And right after naman talaga, binabalik ko din, ina-erase ko itong mga nilalagay ko na infos, then nilalagay ko yung exact infos ko nga kasi hindi talaga ma-aprobahan ang ating loan application pag mali-mali yung lalagay ko nga ng infos dito. Pero yun nga po mga beshies, please lang wag nyo na munang subukan. Hayaan nyo na ako muna yung sumubok or mag-try sa loan app na ito para ma-check nga natin kung maganda nga ba utangan. At syempre, para maiwasan na po ma-fall kayo sa ganitong scheme or sa iba't ibang scheme na ginagawa ng mga nagpapautang online. Lalong-lalo nga po yung mga loan app, yung mga loan shark na makikita natin sa Google Play Store at sa App Store. So ito, kailangan natin ilagay yung ating current address. For example, National Capital Region. Pipiliin nga lang po natin yung city and once nakapili ka ng city, district, kailangan din nating mailagay. So, ang nilagay ko dito is National Capital Region and sa Makati. At dito daw mga beshies, pwede nating ilagay yung ating Facebook. Pero kung ayaw nyo naman, okay lang din. So, email address, kunwarisan@gmail.com. Next, contact information. We collect the contact you select or enter, including names, phone number. Please authorize us to access information about the apps installed or you have installed. Pwede kang mag-agree dito or disagree. Pero kasi mga beshes, kapag nag-disagree tayo, hindi talaga ma-approve ng ating loan application. Document type, mamimili nga lang tayo at may nakalagay na high limit, UMID, passport, SSS, and PRC. At meron pa nga itong other ID. Kung sakali wala ka dun sa una na high limit daw, pwede itong other ID type, driver's license, TIN, postal,
and so on. PhilHealth, National ID, Voters ID, at yung Pag-ibig ID. Marami naman daw option dito or marami itong option na nilagay nila na pwedeng pagpipilian. Kung ano yung ID nga na available, yun po yung i-upload natin. Allow GoPeso to take picture and record video. So ito na nga, kailangan nating picturean yung ating isang valid government ID at maliban nga doon, kailangan din nating mag-selfie. Hawak nga yung ating valid government ID. Ilalagay nga lang natin dito yung document ID number, yung first name, middle name, last name, date of birth, gender, at may nakalagay increase the limit or increase the credit limit kapag mag-upload ka daw like yung work ID, certificate of employment or COE, latest payslip, and other documents. Pero optional naman siya, kaya nga lang daw pag may ilalagay tayo dito, ma-increase ang ating credit limit. And next, in order to provide you with a better experience and services, access the GoPeso permission settings, select the allow permission, return to the app to continue the application. So, go lang tayo sa settings nga, hanapin natin dito yung GoPeso, allow usage access, at balik ulit tayo dito sa GoPeso app, at next nga lang natin, at mamimili na tayo agad-agad kung saan natin gustong matanggap yung loan proceeds. So, withdrawal method, pwede sa e-wallet via bank, and pwede rin sa store. Pag via bank, marami itong mga bangko na pwede or yung mga option na pwede nyong ilagay. And store naman sa Mlulier at RD Pawn Shop. At kapag e-wallet sa GCash, ayan, GCash yung pinili ko. Your information will be kept confidential and used solely for loan application and credit. For the safety of your loan before providing a limit, please undergo facial verification. Avoid distractions, sufficient lightning. Follow nga lang natin yung instruction. Tatapat lang natin yung ating slowly cellphone turn your head from the left to the right by yung instruction. At kung makikita nyo dyan, verification successful. Under review na nga daw yung loan application ko or information under review. Loan documents has been successfully submitted. It is currently under review. Once approved, you will receive your loan amount. At 91 days yung nakalagay dito na loan terms at wala nga daw extra fees. Transparent fee ang nakalagay dito at 100% daw loan amount. So, uploaded information. So, nasagutan nga natin lahat yung mga infos na hinahanap ng loan app na ito. Pang inaantay ko yung pag-process nga nito ng aking loan application, ay binalikan ko ulit itong app nila sa Google Play Store. At sinek nga itong iba't ibang reviews. May mga naglagay ng 5-star, pero kasi parang hindi Pinoy nga yung pangalan. May nakita ako ng mga 1-star, at ito talaga yung mga nabinasa ko. Sabi nga, total scam, they said small interest, but in reality, it is a scam with 30% interest in just 14 days. Once you click, they will send you money with very high interest. Next, application is madali at mabilis, pero yung payment not good. Loan terms is 145 days, first payment is 15 days. Nagloan ako ng 3,000. First payment ko agad is 2,997 in 15 days. The second payment is for 3 pesos. Nakakaloka. Nag-iwan pa sila ng 3 pesos para di ba masabi na aabot ng 145 days yung loan terms. Pero ang totoo talaga ay 15 days lang or 14 days. High service fee and di mo makukuha yung whole amount dahil nga may ikakaltas, di ba? Sabi pa nung isa, this app is a mess and awful. When you have an emergency situation, it's not reliable to apply. Reply application went smooth and system will provide you credit limit, but once you apply for it, it says you do not end. Marami talaga yung mga hindi rin nagustuhan yung loan app na ito. Sabi nga nitong isa, never ever download this app. A total scam and a rude agent. Very high interest, 250 pesos per day, 1,000 plus service fee. Netong isa naman, or comment ng isa naman, very high interest rate plus their 100% loan amount. Marketing is not true. If you loan 5,000, you will only get 3,250. They will say they deducted the interest and you will still be paying 5,000. Then payment term is 2 weeks. Diba? So, akalain mo, 5,000 yung utangin mo, tapos 3,200 something lang yung matatanggap mo. 5,000 yung approved daw na loan amount, then ang matatanggap lang ay 3,200 something. Diba? So, nakakaloka, hindi na naman maganda na utangan itong loan app na ito dahil sa napakataas yung interest and processing fees. Short term lang din kasi 14 days. Pero diba, mas mahaba yung long terms nito kasi diba 14 days kung compare natin dun sa iba na 7 days lang. Kaya nga lang, pagdating nga sa processing fees na kinaltas nila,
bago nila i-disburse yung natitira na sa loan proceeds, talagang hindi maganda. So, kagaya nga nung isang nabasa natin na, diba, 5,000 yung naprubahan din, ang matatanggap lang ay 3,200 something. So, napakalaki yung kinaltas. At binalikan ko ulit itong loan app na ito at wala pang status yung loan application ko. Under review pa rin yung loan application ko after 30 minutes. Kaya, para sa akin, based nga sa nababasa natin ay hindi na naman ito maganda na utangan at syempre, sa experience ko nga din ng umutang dito, matagal yung pag-process nila ng ating loan application. Kaya nasa sa inyo pa rin mga beshes kung gusto nyong utangan ito, kahit nakita nyo na medyo matagal yung pag-process nga nila ng loan application, ewan ko kung sa iba na sumubok nga dito mabilis yung pag-process ng GoPeso ng kanilang loan application, pero sa akin matagal. Ilang minuto na rin yung nakalipas pero under review pa rin yung loan application ko. At nung binasa nga natin yung review ng ibang sumubok nga sa loan app na ito ay marami yung mga negative kaya talaga hindi siya maganda. Hindi ko nire-recommend itong GoPeso na utangan nyo. Kaya lang sabi ko nga option nyo pa rin yan. Okay? So sana may nakuha na naman kayo na idea sa video na ito. Please don't forget to click the subscribe button on. Sana i-like na din yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye bye!